Pag-asa at tulong ang dala ng isang high-tech na gamit sa ilang isla sa West Philippine Sea kung saan problema ang inuming tubig. Ngayon, pwede na nilang mainom ang tubig alat kapag ito ipinadaan sa isang espesyal na makina. Kung ano ito at kung paano ito gumagana, alamin sa report ng saksing si Ian Cruz. Sa mga sundalo nating nakadestino sa Ayungin Shoal at ibang bahagi ng West Philippine Sea na inaangkin din ng mga Chino. Hindi lang agresibong hukbo ng China ang kalaban, hamon din ang malayong lokasyon na napapaligiran ng tubig. Ang paghatid ng supply ng maluluto at maiinom, ginagastosan ng 300,000 pesos kada biyahe para sa lancha at krudo pa lang. Pero maibsan na ang problema nila sa tubig. Oras na maihatid sa kanila ang dalawang solar desalinator na ito na ibinigay ng isang grupo sa bayan ng Kalayaan, Palawan. Sakop ng bayan ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Simple lamang itong concept ng solar desalinator. Una nga, yung salt water o yung tubig alat ay nandoon sa malaking container at by gravity bababa siya dito sa panel. Makikita natin may mga itim na bahagi ito, no? At pag nabasa na yan, mag-evaporate yung tubig at makikita nga natin na nagmo-moist siya at unti-unting tumutulo yung tubig at yung tubig na tumutulo mula dyan ay papasok na dito sa tubo na to papunta doon sa kanilang container. Ang kinagandahan nito, during summer, ang drinking water nila or kung anumang tubig tabang na magamit nila na pwede lang galing dito. Habang abala ang gobyerno sa pagtatanggol sa ating teritoryo, tila napag-iwanan naman sa pag-unlad ang mismong bayan ng Kalayaan kumpara sa ibang teritoryong hawak ng ibang bansa. May pabahay para sa 100 at 40 residente, eskwelahan para sa 26 na bata, pati signal ng TV at cellphone. Pero nakakahinayang kung di mapaunlad para sa mga turista. Ang malaparaisong Pag-asa Island na sentro ng Kalayaan, walang airport terminal at guest house. At ang tanging runway, sinira ng mga alon. Kung ikukumpara natin yung eastern part ng airstrip saka yung western part, malaki yung NASCAR na matala heavily damage yung sa western part, doon sa sinasampa ng habagat. Ang kailangan daw nila ngayon, mas malaking tulong mula sa gobyerno, lalo't 52 million pesos lang ang internal revenue allotment ng Kalayaan. Pag kinumpara naman natin yung sarili natin na sa bilis ng ginagawa ng China at saka tayo, talagang wala tayong ihabol, marami silang pera. Pero at wala rin tayong itatapat sa gulo. Kaya kailangan nating magpasensya pero gawin ng tama. Mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.